I'm new to this career. I'm new to acting. So Direct Mac really helped me grow more as an artist. Follow up na rin. Kasi kwentuhan namin kayo ng Direct Mac, sinasabi niya, isa ka raw sa mga nakatrabaho niya na meron daw talagang ipapakita or pinapakita. So, any remark or what can you say about that? Meaning yung papakita is patalino, yung pwedeng kang tumawid na sa mainstream movies. Anong gusto mong i-react? Well, syempre, nakakilig naman. Thank you po for seeing the potential in me. But of course, I'm aware then of what I have to work on as a person, as an artist, overall. Yun po. Okay. Kunin mo rin yung reaction ng dalawang lalaki. Sean, ikaw, na-pressure ka ba na malaman mong Direct Mac ito plus Wiki pa, writer? Opo, may pressure ko akong naramdaman. And before po kasi dapat magka-project namin ni Direct Mac. So, sobrang na-excite ako nung nalaman ko kung matutuloy na ako sa project namin na to. And sobrang grateful ko rin po na nakatrabaho ko si Direct. Kasi sobrang gano'n lang niya katrabaho. Lahat po ituturo niya sa'yo, even sa mga positions, so, ayun po, sobrang nakakatawang makatrabaho si Direct Mac. Paano siya naging iba dun sa mga nakatrabaho ng director like Joel Lamangan? Si Direct Mac po kasi, maganda naman katrabaho si Direct Joel kasi dito po ako galing. But, yung ano po kasi, si Direct Joel, parang pagdating po sa set, seryoso siya, hindi mo siya mabibiro. Ganun. Pero pag si Direct Mac po kasi, kalog lang lahat, happy lang, kantahan, asaran, and yun, isang magandang factor din po yun kapag nasa trabaho ka, yung magaan yung pakaramdam mo sa set para nagagawa mo na maayos yung trabaho mo. Ayun po si Direct Mac, yung na-fit ko sa akin. Okay, thank you. This time, Mark Anthony. Ako po, pangalawa namin ni Sir Ricky to, ni Kili. Third namin ni Direct Mac. Yung una namin ni Direct Ricky is ang pinakamalakas kong pelikula. Tapos, yung mga harap ka. Tapos, itong pangatlo namin. So, ang approach ko dito, nung nabanggit sa akin yung project, parang regalo. Hindi ko nanghalisin nila. Basta alam kong galing Viva, alam kong Direct Mac, Sir Ricky. Alam ko sigurado, excited na. Hindi ko yung surpresa ano yung magiging role ko eh. Basta ako nakagad. Dahil alam kong Mac at si Sir Ricky. I just want to add din po na si Direct Mac is very honest and blunt. Pero that's what I like the most, na he's very real. I like the reality na wala siyang tinatago. He won't lie to you. And he's gonna say it how it is. Yun po. Okay. Kay Mark ulit, gaano ka ka-daring dito sa ganti-ganti? Kasi naalala namin. So far. Doon sa una mong ginawa, parang naka-prosthetics lang na meron kang, this time, may plaster ka ba o ano? Parang mas madaling gampanan yung innocent role somehow. Yung sinasabi mo, innocent ako dun eh. Ito ako yung predecessor. Na isipin mo, ganong look, pero predecessor ko siya. So, ito yung character na yan. Tapos ganong misis na mabait, inaapi ko, na push na siya na maging masama na rin. Dahil nasama ng asawa niya. Wala nang masasama dito sa'yo ng galing sa nagsiyo ng simula. Opo. So, dating ka na. Opo. Bukod yung role daring na, di ba? Oh. Acting daring. Tapos medyo, yun nga, may sensual pa siya. So, naging double daring siya. Okay, thank you, and good luck po. Thank you. That was at Campus of Fuentes University. Up next, we have Miss Pilar Mateo of ATA. My question is for Direct Mac. Ano yung inikutan ng story ng ganti-ganti? Matagal na bang story ni Sir Ricky? Pag nag-represent ng konsepto sa Viva, hindi kami nag-represent ng isa lang eh. Ito yung nasabay dito sa nag-present kami ng parang 5 o 6 na konsepto na lahat na approved. So ito, kasabay pa ito ng Silip sa Apoy, which was what? A year or over a year ago. So ganun na katagal to. Nung nag-present kami ng 5 konsepto, o nag-present si Ricky o kaming dalawa, magkakaiba lahat
sayang. We made sure na hindi kami magpe-present na magkapareho. Sa lahat ng mga pre-present namin, ito lang yung genre. At ito yung maliwanag from the onset na sexy. Kasi even yung silip sa apoy, it was sexy, pero na-define lang namin when we were about to shoot it. Ito from the very start. We knew, alam na namin na everything begins with a sex scene that will be repeated 3 or 4 times with different versions. So, malinaw na malinaw yan from the start. And then, malinaw na ibang points of view. So, may mga eksenang ganito ang reaction ng character ni Mark at ganito ang reaction ng character ni Angelique at ni Yen, na pag naulit yung eksena 12 sequences later, it's exactly the same scene, pero ibang blocking, ibang reaction, tapos nagtutugma-tugma, tapos iisipin mo, kaya pala marami siyang mahirap. Actually, mahirap siyang gawin. Napakahirap niyang gawin. Ito yung gusto ko sabihin, sinasabi na malinaw sa atin ang plataforma ng Viva Max. Malinaw sa atin ang expectations ng mga tao sa Viva Max. But even given that, I will never underestimate nor undermine the talents working for the projects. Lagi natin binabanggit na how nice that I'm working sa Viva Max and that National Artistry Kili is writing for Viva Max. Pero kasabay nun, you have genuine talents na talagang mahuhusay, na nataong nagsimula sa plataforma ito. At hindi it doesn't in any way diminish or negate their contribution. I will always say Angeli and Asi are very good. I am not surprised, but I welcome na mahusay si Shanti Guzman, na napanood ko lang dati, first time ko siya napanood, at si Yen Morano. Bakit? Dahil I began my career as a talent development director, developing love teams. From Donna Cruz to Angelo De Leon to Angel Oxinen Richard, diba, to Marian and Dingdong, wala siyang pinagkaiba sa talent development ng Viva Max. Kasi ang prinsipyo ng tamang acting at tamang storytelling, hindi naman nagbabago dahil hindi naman iba yan eh. Meron lang definition according to genre. Pero ang puhunan ng isang artist ay laging puso na pinalilibutan mo ng hard work at pag-aaral ng craft. Kahit sinong artist gano'n. Whether gumagawa sila sa mainstream, whether mga love team sila, or mga artistang lumalabas sa Viva Max. Pare-pareho yun. At na-appreciate ko ang mga katulad ni Yen Durano na pumapasok at unang meeting ko palang may hawak ng ballpen tsaka notebook at naglilista. Yung gano'n, di ba yung pinag-aaralan? So, tapos nagtatanong. Di ba? How nice. How nice to attack it professionally. And then, first time ko makatrabaho si Sean, tapos bumubulong siya sa akin, Direk, pwede ba ako mag-suggest? Sabi ko, collaborative ang pelikula. At the end of the day, sabihin niya yung gusto niyang sabihin, kasi at the end of the day, ako ang mag-decide what I think will work. So tell me, let's collaborate on it. I may agree, I may not agree, but you're free to tell me what your opinion is. I may enhance it, I may use some of it, I may dismiss it, pero lahat yun I will explain to you why. So that the next time you suggest, alam mo na yung konteksto. And who would question the acting ability of Mark? Eh, nagsusumula pa lang siya, alam na natin magaling. Yeah. Diba, sabi nga ng nanay ko here, na biologist, you can never go wrong with genetics. Genes yan eh. You can never go wrong with genetics. So, yun lang gusto kong sabihin na kanina nagkukwentuhan kami na Jojo at saka nila June, saka nila Amber. Ulitin ko rin sinabi ko dati. Anumang pelikula lumalabas sa panahon ngayon, whether in cinemas or in streaming platforms, ito ay resulta ng kalagayan ng industriya sa ngayon.
lahat ng pelikulang napapanood natin ay kasagutan sa struggle na pinagdadaanan ng industriya ngayon. At lahat ng mga pelikulang ito, anuman ang kritisismo natin o anuman ay ang papuri natin, ay bahagi ng sinemang kailangan nating panindigan. So, lahat ng tulong para mabuhay ang industriya ay gagawin. At ang mga artistang nasa harap nyo ngayon ay bahagi ng tulong na yan. Yun lang ang gusto kong sabihin, bahagi sila ng tulong sa isang industriya na naghihingalo. At mahalaga yan. At mga bata sila. They are the future of the industry. I have lived in the industry. I've been a director for over 30 years. Napakalaki ng aking natutunan at napakinabangan sa industriya nito. At ayoko siyang makitang pawala na ako ay naghihingalo pa rin sila. At ang kinabukasan niya ay nasa mga batang hindi madali ang ginagawa nila. At hindi kami nandito kung hindi kami naniniwala. Kaya dito, kaya yung mga director ng Viva Max, that's why Ricky Lee is writing for Viva Max. That's why all the other writers are writing for Viva Max. Because we believe that it is part of the answer to the condition of Philippine cinema at this point in time. Direk, hindi ka ba nag-plan na gumawa ng movie for the Metro Manila Film Fest? Actually, in truth, may nag-alok sa akin. Sabi ko sa kanya, 2 reasons, hindi kayo na-schedule ko kasi ang dami kong trabaho sa Viva Max. At ikalawa, may kontrata ako, may exclusive contract ako sa Viva. So, yeah, months ago I was offered. There was an inquiry and there was a solid offer. There was an offer, hindi ko mataguan. Ang sagot ko is nakatali ako at busy ako. Yun yung una. Tapos, ang maganda niyan, pagkatapos nito, ang dalawang naka-line up ko sa Viva ay hindi Viva Max. Ang isa ay isang beautiful love story na ang tawag ko ay parang level up ng Somewhere in Time. Really, really beautiful love story ni Ricky Lee. At ang isa pa ay isa pang love story na lahat siya for cinema release. Lahat siya for cinema May release. artist ka na? Meron na pero hindi pa namin pwedeng sabihin. Kaya ako uuwi from my vacation is because I have to pre-produce that film. So saan natin makakategorize ang ganti-ganti? Psychological, reading genre niya, or Yeah. It's a drama. a drama? Para ba siyang It's a drama na para ba siyang Sleeping with the Enemy? Parang something like that? actually nung pinasa ko siya sa buko, Ricky, parang may nararamdaman ako. Konti lang ang kinauta ko hindi ko. Konti lang. Just a flavor and texture ng gander. Okay. One last question for Sean de Guzman. Nakita namin yung trailer kanina. Parang dito pa tinodo mo na yung pagpapasexy mo? Kasi sabi mo, dahil magle-level up ka na into more dramatic scene, dramatic roles. May mga, dito po sa pelikulang to, may mga ginawa ako dito na hindi ko ginawa sa ibang pelikula. And si Derek alam ni Derek yun. Opo, ayun po. Kagaya raw na. Panoorin niyo na po. Alam mo, sasagutin ko yan. I think nagsisimula lahat sa pananaw ng direktor. Kasi boses ng direktor ang naririnig sa shooting eh. Never akong tumingin na, oh, this is a sexy scene. Oh, this is a very daring scene. This is an ultra daring scene. I don't look at my films that way. Nor do I cherry pick a scene and say, this one is a standout to be a sex. I don't think of it that way. I think of it always as a story that I have to tell, and every sequence is a necessary step to build on that story. So, for example, tinanong siya, are you daring? Yes, he was very daring. And he told me na, alam mo, direct na ito ang gagawin ko. It was never a problem because it was never presented that way. Tuwing nag-uusap kami ng Excel, it was always because I felt it was necessary. I felt it had to be done. It had to be done. This way, maybe we can discuss how it will be done. But
the reason for it being there, I think, wasn't even questioned. Kasi, ano dun siya, nasa script siya. Pag nasa script siya, I usually, bago ko i-approve, kasi the director has final approval of the script eh. Bago ko siya i-go, tatanungin ako ng production eh. Direct, pwede na ba namin, can we disseminate the script to the actors? Bago ako mag-yes, matagal na namin pinag-usapan ni Ricky yan, bawat eksena. So, hindi papasa sa amin ni Ricky kung hindi kailangan. Kaya nga siya talagang todo na dito. Todo po. Ay, wala na kami abangan sa sunod. Charot. Okay. Thank you po and good luck. Thanks, G. Thank you very much. That was Miss Pilar Mateo of Hata. Up next, we have Dominic Correa of Manage Tonight. Natanong na ni Api P, ito na lang. Kay Direk, hindi biro yung 30 years na in the business bilang isang mahusay director, institution ka na rin tututunin din. Nakagawa ka na rin magagandang script o nagawa mo na rin sa mga pelikula. Pero pagdating sa artista, meron ka pa bang pinapangarap na gusto mong maidirect sa mga veterano man o sa mga bagawang artista? Meron mo bang naiisip? Alam mo, pinag-isipan ko yan. Kailan lang, nung nasa aeroplano ako. Kasi over 32 years na akong direct. I started September 13, 1991, Friday the 13th. Ang first episode ko sa maalala mo kaya. Nora Honor yun. So I began my career with Nora Honor. So sino na yung mga nadirect ko? Nadirect ko na si Nora, sino pa ba? Si Sharon Cuneta sa commercial, si Joseph Estrada sa party ng MNFF, si Rudy Fernandez, Bong Revilla, Robin Padilla, the next generation stars, Angel, Richard, Dong, Maria. Ang dami na, di ba? Marami na. Hindi ko pa nadidirect si Vilma Santos. I would love to work with her. I worked with Maricel Soriano, though I haven't directed her. Marami akong mga hindi pa nakakatrabaho. Pero ang isa sa gusto, I'll be very honest and very candid, hindi ko alam kung bakit, pero bilib na bilib ako sa kanya, sa kanila. Ito yung mga sumusunod na gusto kong makatrabaho. Unang-una si Nadine Lustre. Naniniwala ako na ibang klase ang level ng pagiging alagad ng sining ni Nadine Lustre. Actually, lagi ko siyang hinihingi at pinakikiusap, hindi lang kami nagkakatagpo. May mga material kami na ni Ricky Lee na specifically written for Nadine Lustre. Yun yung una. Ikalawa, maling sabihin ngayon kasi in the news sila. Pero totoo ito, gusto ko makatrabaho with Kathleen. Kasi pareho silang magaling. Nakatrabaho ko si Catherine nung bata pa siya. Siya ang batang Marian Rivera sa Endless Love. At ako nag-audition doon sa kanya at hindi ko siya kukunin kung hindi ko siya nakitaan ng galing. The same way na kinuha ko si Alden Richards sa Alacdana dahil nakitaan ko siya ng galing. The same way na kinuha ko si Angel Locsin para sa Click dahil nakitaan ko sila ng galing. So gusto ko siyang makatrabaho ulit kasi alam ko na mula nung nagkatrabaho kami sa Endless Love hanggang sa ngayon, ang lawak na ng kanyang narating. At gusto kong makatrabaho si Daniel Padilla dahil sa mga napanood kong mga pelikula nila together, ibang level si Daniel Padilla umahapon. So I'm sure marami pa nawala sa utak ko. Pero sa mga bata, hindi naman sila bata kasi meron ng mas bata, di ba? Sa generation nila, siguro yun, kung may nakalimutan man ako sabihin, pero naisip ko yan sa plane coming home na kaya makakatrabaho si Nadine. Kasi ano yung pelikula niya na comedy? Pangit. Diary ng Pangit. Nung napanood yun, sabi ko, ay magaling itong batang ito. Tapos meron ko sa isang pelikula na magaling. Tapos nung napanood ko yung Never Not Love You at naging judge ako sa FAMAS that year, ay mahusay siya. Ibang level si Nadine Lustre. Gusto ko siyang pagkakas.
may mukha, diba? Sabi ko, wala nakakita ko ng poster ng pelikula na kausap ko yung, I think, PD ko, sabi ko, may poster na yan, no? Mukha pa lang, poster pa lang, uma-acting na siya. Did I answer your question? Yes, Thank correct. you. At saka, direct, sa mga nakatrabaho mo na, sa mga nabanggit mo kanina, sino yung ayaw ng balita makatrabaho? Wala, swerte ako. Swerte ako, walang keme. Pinagpala ako, laging lahat, wala akong negative experience sa mga artista. Kung meron man negative, hindi yung negative na tulad ng iniisip nila. Ang pinaka-negative siguro late. Yun lang. Pero, sino ba hindi nalilate? Sino ba hindi nalilate? At minsan lang siguro na wala akong artistang ayaw makatrabaho. I'll tell you why, mindset. Mindset yan eh. Pag may problema sa artista, hindi ko siya inaako. Pag may problema sa artista, ang feeling ko, problema yan ng produksyon. Sa dami na inisip ng director, sasabihin ko lang, may problema yung artista ganito, solving niya yan. Then I move on to my work as a director. Hindi ko trabaho alagaan ang mga artista habang nagtatrabaho sa set. Yung i-babysit sila. Ang feeling ko, trabaho yan ng management, ng talent management, at ng producer. So I just inform them of the problem that they always solve it naman. So that I can focus on my work as a director. So I don't, kahit ako, kung meron man siguro hindi nakarating sa akin, so ang nakarating sa akin ay yung obvious tulad ng late. Kaya pag late naman, ang simple lang mag-isip, ang inisip ko lang ay late, o sige, cambio tayo, ano pwedeng gawin habang wala siya? So yun ang nagiging solusyon ko. So wala akong negative experience na ganun kalaki pagdating sa artista. So wala akong machichika. Thank you, Direk. Pakahusay mo talaga. Hindi na ako magtatanong kay Sian, sinanisan ako ng alaman ko eh. Thank you very much for your questions. That was Dominic Reyes of Abana tonight. For our next batch, please do stand by Flo Galitas of Lionheart TV, Mark Magadia of Magandang Movie, Mark Revelador of Entertainment Web, Sir Neil Ramos of Deco, and Alex and Cloud of Stars Photo Vids. Up next, we have Flo Galitas of Lionheart TV. Sandali, sasagutin ko lang muna yung may pinaalala sa akin si Juan. Pero kasi gusto ko makatrabaho pa ulit. Sabi na si Dennis, nakatrabaho na si Dennis. Pero meron kaming isang material ni Ricky na ang ganda-ganda na wala pang producer, ang ganda ng material, wala pang producer. Tinatanong ako ni Ricky, sino si Wei Fu? Based ito sa short story niya. Ang title ay Wei Fu. Sabi ko, ang gusto ko si Dennis Trillo. Yan. Hindi dahil hindi ko pa nakatrabaho si Dennis. Pag si Dennis nakatrabaho ko na siya. But that is a dream project that Ricky and I are hoping na ma-produce in the near future. And bilang director, ang nasa utak ko lang for that role is Dennis Trillo. Direct, isa na question ko regarding sa kasi you already mentioned yung mga artista na nakaka-work mo and yung mga gusto mo maka-work. Pero with how's working or paano kayo mag-collaborate ni Direct Ricky? Ni Ricky Lee? Hindi problema kami ni Ricky kasi naging lecturer ko siya sa UP nung estudyante ako. 1983, kaibigan ko na siya. So 2023, 40 years na kami magkaibigan. Kilala na namin yung isa't isa. Tatanungin lang niya ako, ano ang gusto mong gawin? Sasabihin ko sa kanya, I'll give an example, may December, January. Bago nangyari, sabi niya, bakit ano gusto mong gawin? Sabi ko, I want to do a movie about a young gay couple and the relationship of the gay son with the mother. And then, sabi niya, ano ba gusto mo? Sabi ko, gusto ko ganito, yung relationship ng gay couple, ganito. Days later, he came up with a storyline. Ay, how beautiful. Hindi, dahil kilala na niya ako, lagi sinasabi ni Ricky, the advantage, Max, is I know you. And you're very good with the relationships. He knows how much I love my family. He knows I know the intricacies of relationships with siblings, with mothers, with lovers, with cousins, with aunts, with friends. Iba-iba yan eh. Ibang klaseng pagmamahal, ibang klaseng iyak, ibang klaseng pain.
At alam niya kaya ko i-define yon. So, whatever material it is, when Ricky knows that I will direct it, he adjusts his writing, not only style, but content, focus or direction of the material to what he thinks suits me best. And that is about relationships. Lahat yan, kahit yung sinig sa it's about relationships. Even technically, it's about relationships. Kasi doon ako very comfortable. Lahat sa akin, kung lang yan ay means. Action, genre, it's means. Sex, it's just means. Drama, it's just a vehicle. At the end of the day, ang core ko lagi is about relationships. So, alam niya, that's how we work. He knows my strengths. And he knows my weaknesses. Lagi niya akong kinukumbinse, magawa tayo horror. Takot ako kasi hindi ko forte. At saka ikalawa, matatakutin ako. I'm 62, matatakutin pa rin ako. So, alam niya na lagi niya akong kinukumbinse gumawa. Sabi niya, sige, susunod ko, yan, kaya ko yan, action. Wala akong problema sa action. Pero sa horror, hindi ako komportable. Kasi hindi ko siya kaya. Takot na takot ako. Matatakutin ako eh. Sa action, may mga sabukan, kawayan. Okay lang ako, may explosion. Dito ako, doon kayo. Okay, kaya ko i-handle yan. Pero horror, napaparanoid ako dyan. Pero sabi niya, Macno, sabi niya, ano klaseng horror? Ito magandang kwento. Sabi ko, ang favorite horror ko dalawa. Kisang mata. Ang genre ng kisang mata horror eh. Yung kanyang klaseng horror gusto ko. Or Sixth Sense. Yun, yung kanyang klaseng horror gusto ko. But the jump scare horror, hindi ko kaya. Hindi ako, siguro kaya ko, pero hindi ang laking effort. That's how we work with Ricky. He knows my strengths and he knows my weaknesses. Definitely na, walang horror sa ngayon. Thank you, Direk. I think that was it. Thank you very much for your question. That was Flo Galitas of Lionheart TV. For our next question, we have Mark Magadia of Magandang Movie. Nagbabasa ko ng Lionheart. Pumunta sa feed. Hello guys. So, yung question ko muna is kay Yen. Kasi you mentioned earlier na you're relatively new sa industry. Pero I've noticed kasi na when you answer questions sa mga ganitong 20, parang you're always in the moment, ready ka na sa mga sagot mo, malalim yung sagot, intellectual. So, curious lang ako kung ano yung ginagawa or pinagkakabalahan mo before getting into Viva Max. I went to UST kasi I'm a communications major, so I like to read a lot of books, mga articles, essays, ganyan. And in my free time, I go to YouTube, I listen to TED Talks. So I like learning in my free time. And yun, I like to write then. I like to write poems, I like to write my own feelings. I have a journal, I keep a journal for how many years now. And then, nandun lang lahat, I manifest a lot of things, and a lot of my manifestations have already come into fruition. So, marami pa yan. Sana someday lahat yan matupad. So if ever hindi ka nagkaroon ng opportunity to work sa Viva Max or hindi nga na-actress, tingin mo na yung ginagawa mo ngayon? I would be a flight attendant. I would wanna travel the world. For me, yun yung dream ko. I just wanna see the world, and that's enough for me. I don't really need yung mga luxury. Sure, it's nice to have a luxurious life, to live a very magandang buhay basically. Pero for me, it's in the experiences that you have. Yun po. And then if ever tumawid ka sa pag-mainstream, pwede mo bang ibigay yung top 3 na parang leading man mo na gusto mong mag-work? Top 3 leading man. Hindi ko alam. Hindi ko pa sure kung sino. Darating din tayo dyan. Sino bang maisa-suggest nyo na pwede? Okay, sige. Yung last na lang is sa cast. So, I've noticed kasi dito sa trailer is yung ganti-ganti is very, very intense. Tapos yung story niya talaga intriguing. Ayun, gano'n. So, I'd like to know lang kung, kasi word ganti is not actually a negative, hindi siya talaga negative eh. So, for you, sa cast,
ano yung parang experience nyo na you've done a good thing sa person and then may bumalik sa inyo na maganda na ganti? Like good karma. Yeah, good karma. I feel like everything I've achieved from this point, I've been a really good person naman. So I feel like everything that I have right now, I deserve it. And if something bad happens, I take the good out of it. Yun po. And Lishan? Siguro yung sa akin naman, yung experience ko na lang din siguro. Kumbaga, yung mga taong hindi naniniwala sa akin before, kumbaga napamukha ko rin sa kanila na kaya ko gawin yan, na hindi lang hanggang dito lang makakaya ko. Kundi kaya ko rin gumawa ng ibang bagay. Diba? So, dun sa paraan na yun, parang dun ako nakakaganti. Kumbaga, naipapakita ko, na-motivate ko yung sarili ko na ipakita sa kanila, sa mga taong hindi naniniwala sa akin, na kaya ko. Thank you. And Mark? Ako po, sa experience ko, isang naalala ko yung sa States, sa Universal, merong beggar doon. Binigyan ko ng $20. Years after, parang feeling ko siya na yung rockstar na, hindi pala beggar, parang street singer na may sumikat na. Isang parang good karma yun. Tapos nung time na nasa courtroom ako, kasi hindi ako mahilig mag-judge na tao. Hindi ako mahilig mag-contempt. Di ba sabi sa Bible, those who not be judge, parang hindi ka rin ma-judge. So feeling ko kaya ako nakalusot sa kaso ko yun, dahil hindi ako mapagusga ng tao. Kasi I don't judge people, hindi nga ako magaling mag-judge ng tao or mag-contempt. Isang malaking reason yun kung bakit feeling ko hindi naman ako napatukan, nahusgahan, nanalo ako sa kaso ko. Yun, tapos yung isa yung tulad pinag-usapan natin last press call, yung motivation, nung nagka-casino ako for training lang, yung may 100,000 ako tinapon, ang reason ko ba't tinapon ko siya dun sa draw, para sa foundation daw, pupunta yung pera yun. Mamaya, nag-draw siya, naging 800,000. So yun yung experience ko with good karma. And also, yung major experience, yung may ginawa ko para sa tatay ko, nung namatay na siya, lahat ng ginagawa ko para sa tatay ko, parang may bumalik na good karma sa akin. Yun po. May naisip na po pala ako kung ano. Okay. Actually, isa lang. Call me ambitious, pero gusto ko talaga mag-work sa Piolo. Piolo talaga. Alis lahat na. Salamat. Thank you very much. Flo Garinas of Lionheart TV, the very visible kay Direct Mac. Palagi daw na nababasa. Mark Magadia of Maganda Ba Movie. Si Flo Garinas pa rin kanina. Sorry for that. Okay, up next we have Mark Rabador of Entertainment Bar. You're in front. Hello po. Ganda sabihin natin, ganti-ganti. Para mo nakiyin, yan, meron kang sexy scenes with Angelica. Siyempre with Sean din at sa kay Kuya Mark. Saan ka mas nahirapan sa kanila? Ito na lang. Saan ako mas nag-enjoy? Saan ka mas nag-enjoy sa kanila? Kay Angelique. Siyempre, parang siyang twin. I think people say that a lot. And I don't take it in a negative way because it's nice. She's a nice person. She has good energy. I love working with her. And then kahit off cam naman, we hang out then. She comes to my gigs when I have to perform. So I appreciate that. We're very much like sisters. Ganun. And then to Direct Mac, welcome po sa pagbabalik sa Pilipinas. Kasi nakakalimutan sa Direct,